Ayan po mga kabida, meron pong isang LGU, Local Government Unit mula Mindanao. Naglakas po ng loob, para po maglabas ng isang resolusyon calling the attention of the President of the Republic of the Philippines para ho gumawa ng hakbang, okay? Take necessary measures. Take note dun ho sa term, ha? Take necessary measures para po pauwiin po dito sa Pilipinas, mga kabida. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano po? At sino po itong LGU na ito? Wala pong iba po, mga kabida. Ito pong Kidapawan City. Okay? Itong Kidapawan City po ay isa po sa mga nanguna ho sa prayer rally. Ano po? Matapos pong arestuhin po itong si dating Pangulong Duterte, mga kabida, ng mga otoridad sa bisa po ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Okay? At hindi lang po prayer rally. Hindi ho nakontento ito pong LGU ng Kidapawan. Mismo yung kanilang sangguniang panglungsod naglabas po ng isang resolusyon, calling the President to take necessary actions para lang po mapauwi po dito sa Pilipinas ito pong si dating Pangulong Duterte. Naniniwala po yung mga mamamayan at maging ang mga opisyal po ng LGU Kidapawan, mga kabida, na hindi ho tama yung ginawa at nangyari po sa dating Pangulo. Kasi ho, unang-una, doon ho sa kanilang resolusyon na babasahin ko mamaya, malinaw po, mga kabida, na gumagana po yung ating justice system. Okay? Yung mga batas po natin at yung saligang batas gumagana po dito sa Pilipinas. Kung meron man po daw kasalanan po itong dating Pangulo, meron man po siyang ginawa during his time as President of the Republic of the Philippines, dapat dito ho siya kumarap at hindi ho doon sa International Criminal Court. Okay? Able man yung ating justice system. Ano bang problema? Okay? Bakit hinayaan po nating isurrender po siya doon ho sa International Criminal Court? Diba? Yun yung aking interpretasyon doon ho sa actions po ng mga opisyal po ng LGU Kidapawan. Ano po? Eto, babasahin ko po, mga kabida, ito pong kanilang resolusyon. Actually, 3 days ago na po ito, Okay, pero nakatawag pansin lang po ito sa akin. Ito pong ginawa po nila kasi most likely sila pa lang yung LGU na naglabas po ng ganitong resolution po, mga kabida. I don't know sa Davao City kung meron bang ganitong resolution po, yung tono po niya na calling the President, para po gumawa po ng action po, mga kabida, para lang po maibalik sa Pilipinas ito pong si Digong, Alright, ito po yung kanilang resolution. Babasahin ko lang po, Proposed Resolution number 102, Series of 2025. Okay? A resolution requesting the President of the Republic of the Philippines to take necessary measures to bring home former President Rodrigo Roa Duterte from the International Criminal Court or ICC. Ayan. So yun yung title, Babasahin ko lang po yung content po, mga kabida, yung laman. Whereas the Republic of the Philippines is a sovereign nation with a fully functioning justice system that upholds due process and the rule of law. Whereas former President Rodrigo Roa Duterte, a Mindanaoan leader who served as the country's chief executive from 2016 to 2022, played a significant role in national development, peace and order, and social welfare programs, particularly benefiting Mindanao and the entire nation. Whereas, despite the Philippines' official withdrawal from the International Criminal Court in 2019, the ICC has continued its investigation into alleged crimes committed during the former president's administration. Whereas, the continued involvement of the ICC in Philippine affairs challenges the country's sovereignty and undermines its legal institutions, which
are fully capable of addressing internal matters within the bounds of the Philippine Constitution and its existing laws. Whereas, it is in the best interest of the Filipino people that former President Duterte be given the opportunity to respond to any allegations under the Philippine legal system, ensuring respect for national sovereignty and judicial independence. Now, therefore, be it resolved, as it is hereby resolved, that Sangguniang Panglungsod of Kidapawan respectfully request the President of the Republic of the Philippines to take all necessary diplomatic, legal, and government actions as to ensure the return of former President Rodrigo Duterte to the Philippines, where he may be accorded due process under Philippine laws. Resolved further that copies of this resolution be furnished to the Office of the President, the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, and other concerned agencies for their information and appropriate action. Signed, Aljo Chris Dizon, City Councilor. So yun yung kanila pong resolution po mga kabida, no? So, ang ibig sabihin po dito, pati yung kanila pong mga opisyal, ano, sa pangunguna po ni Mayor Pao Evangelista, no, mga kabida, tutol po sa nangyari po sa dating Pangulo, not specifically siguro doon ho sa pagkaka-aresto po sa kanya, pero yung pagpapadala po sa kanya doon ho sa International Criminal Court, ano? Ang pagkarinig ko po mga kabida, doon ho sa legal discussion po ni Attorney Neil Abayon, ito pong International Criminal Court, according doon po sa preamble po mga kabida ng Rome Statute, ano? Particularly sa paragraph 10 po mga kabida, parang supplementary lang po itong ICC, ano? Sa local courts po natin, ano po? Kailangan pong unahin po yung ating domestic laws dito, ano? Bago ho itong International Criminal Court. Kung hindi ho working yung ating mga batas po dito, yung ating judicial system ay hindi working, okay, paralisado, that's the time na papasok po itong International Criminal Court. Hindi naman po nangyari yon, ano? Since sa panahon po ni Digong, working naman po yung justice system po natin. Ang sabi po ni Justice Secretary Rimulya, yung time daw ni Digong po mga kabida, failure daw yung justice system po natin, which is, I beg to disagree, ano? Kasi kahit po hindi ako abogado, alam ko na working yung justice system. Isa po akong journalist, ano? Isa po akong journalist at nagko-cover na ako nung time pa ni Digong, ano? Sa mga pangyayari po, ano? Sa Pilipinas. Wala naman pong umalma na mga tao nung time na yon na hindi working. Hindi ho nabigyan po ng hustisya yung mga nagreklamo, ano? Okay? Siguro dito ho sa war on drugs. Kasi ho, kung ang target mo mga kabida, sasampahan mo ng kaso yung Pangulo, ay hindi talaga mangyayari yon. Kasi unang-una, yung sitting president is hindi ho pwedeng kakasuhan yan. Meron po yung presidential immunity, ano? Okay? So kahit na po anong gawin ng Pangulo, kung sitting president yan, kung siya po yung presidente po ng Pilipinas, hindi ho pwedeng kakasuhan yan. Immune yun from suit. Okay? Maliban lang po siguro kung umalis na po ito, ano? Okay? Sa kanyang tungkulin, nag-resign, o di kaya tapos na po yung kanyang term, o gaya po ng nangyari po sa kanya noong 2022, half of 2022, diba, hindi na po siya presidente. Bakit hindi ho, wala hong nagsampa po ng kaso sa kanya? Bakit ho wala pong investigasyon po laban sa kanya? Nagsimula lang ata yung investigasyon mga kabida. Sa pagkakaalam ko po is nung 2024 lang po, ano? Yung Quad Committee, ano? Okay, pero since half of 2022 hanggang 2023, parang wala Puro lang po parinig yung ating narinig nung mga time na yon, ano? Pero yung actual na investigation, okay, yung Quadcom, patungkol ho sa kanyang war on drugs, nung 2024 pa yon, ano, mga kabida. So,
Yun, kung titingnan po natin yung sitwasyon ng time ni Duterte na sasabihin po natin hindi working, hindi totoo yun. Okay? Hindi totoo yun. Marami sigurong mga abogadong magprotesta doon. Ano? Pagsabihin mo na hindi working yung justice system. Pati siguro yung mga judges at ito pong mga maestrado po natin sa Korte Suprema, magpoprotesta yon. Ano? Pagsabihin mo, nung time ni Digong, wala pong silbi yung justice system. Patay yung justice system. Failure yung justice system. Diba? So, siguro, may kapalpakan yung justice system po natin, pero hindi perfect. Pero at least, gumagana. Di ba? Gumagana. At hindi ho pwedeng pumasok na lang po itong ICC para po sa makialam na lang po, no? Sa affairs po natin dito sa Pilipinas. So, yun yung naintindihan ko po sa resolution po mga kabida ng Kidapawan City LGU, ano. Okay? Pag-usapan sana natin ito pong bagong coalition po ngayon na nabuo, ano, kung saan po kabilang po yung mayor po ng Kidapawan City as convener dito ho sa coalition na ito. Sa susunod na lang po na vlog, ano, itatackle ko yan, ano po, mga kabida. So para po sa inyong suggestion, opinion, at violent reactions, okay, you can comment down mga kabida. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.